Paano kung sabihin ko sa iyo na ang isang baso ng cola ay mas delikado pa sa isang shot ng vodka para sa atay mo? Parang walang kwenta, di ba? Pero ngayon, tatalakayin natin ang tatlong sikat at sobrang murang merienda na nakakagulat ay nagdudulot ng pinsala sa ating katawan na kasing tindi or mas matindi pa kaysa sa alkohol. Sanay tayong tingnan ng alak bilang demonyo at tama lang naman yon. Pero madalas, binabaliwala natin ang mga tahimik na pumapatay na nakatago sa makukulay na pakete sa mga supermarket. At promise, pagkatapos ng video na ito, mag-iiba ang pananaw mo sa mga laman ng grocery cart mo. Maghanda ka sa matitinding revelasyon at siguro, konting paglilinis na rin ng ref. Nga pala, ano ang paborito mong quick snack? I-comment mo na yan ngayon at sa dulo ng video, titingnan natin kung kasali ba yan sa ating blacklist. Bago tayo tumalon sa ating nakamamatay na trio, alamin muna natin paanong naging mas masama pa ang pagkain kaysa sa alak. Ang susi sa sagot ay nasa paraan ng paggana ng ating atay. Isipin mo na ang atay mo ay isang multitasking chemical factory. Para sa atay, ang alcohol o ethanol ay sobrang lason na materyal. Kapag pumasok yan, itinitigil ng factory ang lahat ng ginagawa at nagmamadaling i-detoxify ito dahil ito ay lason. Sa proseso ng pagproseso, may nabubuong nakakapinsalang byproducts na sumisira sa liver cells, nagdudulot ng pamamaga at nagpapadami ng taba. Ito ang pamilyar na daan patungo sa alcoholic liver disease. Ngayon, ang nakakagulat, may mga sangkap sa pagkain na nagtutulak sa ating factory na gumana sa katulad o kung minsan ay mas mapanirang paraan. Pinapabigat din nila ang atay, pinipilit itong gumawa ng taba mula sa wala at sinisimulan ang parehong proseso ng pamamaga. Ang resulta, isang kondisyon na tinatawag ng mga doktor na non-alcoholic fatty liver disease. At alam mo ba, mas madalas makita ang sakit na ito ngayon kaysa sa pinsan nitong dulot ng alak. Kaya, ang una nating kontrabida ay nagkukubli bilang isang inosenteng pampawala ng uhaw o kaya naman ay tila isang healthy na produkto. Ito ay walang iba kundi ang mga matatamis na soft drinks, mga packaged juice at anumang inumin na may dagdag na asukal. Sa tingin natin, napakasimple at ordinaryo lang nito. Ngunit ang problema, gaya ng dati, ay nasa detalye, lalo na sa mismong sangkap nito. Ang pangunahing salarin dito ay hindi lang basta asukal, kundi ang isang espesyal na uri nito, ang fructose, na madalas gamitin sa anyo ng high fructose corn syrup. Bakit ito ang may problema? Ang dahilan ay halos lahat ng cells sa ating katawan ay kayang gumamit ng glucose bilang enerhiya. Ngunit ang fructose, lalo na sa malaking dami, ay isang organo lang ang kayang magproseso at iyan ay ang ating atay. Kapag kumakain ka ng mansanas, ang fructose mula dito ay dahan-dahang pumapasok sa katawan kasabay ng N-fiber, kaya't madaling nakakayanan ito ng atay. Pero kapag uminom ka ng isang basong kung cola o juice, para mo na ring binumbahan ang iyong atay ng likidong konsentradong fructose. Ito ay parang sinusubukan mong ibuhos sa tangke ng kotse ang panggatong na dapat ay para sa isang taon sa loob lamang ng isang minuto. Hindi ito kakayanin ng sistema at tiyak na magsisimulang magkaproblema. Tingnan natin kung ano ang nangyayari sa atay kapag binabaha ito ng biglaang dami ng fructose. Parang isang tsunami ng asukal. Hindi tulad ng glucose na kayang gamitin ng mga selula or itago bilang glycogen, ang sobrang fructose ay dumadaan sa isang ganap na kakaibang metabolic pathway. Ang prosesong ito ay halos katulad ng paraan ng pagproseso ng atay sa alak, alkohol.
panic ang atay at sinusubukan nitong gawa ng paraan ang napakaraming sustansya na ito na hindi na kailangan sa ibang bahagi ng katawan. At ang tanging solusyon na nakikita nito, ang gawing taba o fat ang fructose. Ang tawag sa prosesong ito ay de novo lipogenesis, na literal na nangangahulugang paglikha ng taba mula sa wala. Bawat molekula ng fructose na hindi nagamit agad ng atay ay nagiging pangunahing sangkap para sa pagbuo ng fat molecule o mas kilala bilang triglyceride. Sa madaling salita, kapag uminom ka ng matamis na inumin, para mo na ring inutusan ng iyong atay. Hoy, itigil mo muna lahat. Magsimula ka na agad, gumawa ng taba. At ang atay, bilang masipag at masunuring manggagawa, ay sisimulan na ang paggawa ng taba sa malawakang sukat or industrial scales. Ito ang direkta at pinakamaikling daan patungo sa fatty liver o pagkabigat ng atay. Pero ito na ang pinakainteresante. Ikumpara natin ito sa alak. Kapag pumasok ang alak sa atay, nagsisimula rin itong gumawa ng taba ng mabilis. Ito ang isa sa pangunahing paraan kung paano nasisira ang atay. Pero ang alak, kahit paano, ay nagbibigay sa atin ng pakiramdam ng kalasingan. Isang sinyalis na umiinom tayo ng lason or toxin. Ang mga matatamis na inumin ay walang ganoong epekto. Tinitingnan natin sila na parang walang masamang maidudulot. Madali natin itong uminom ng litro-litro, lalo na kapag mainit ang panahon. Pero para sa atay, halos wala itong pinagkaiba. Sa dalawang sitwasyon, may malaking dami ng substance na kailangang iproseso agad at sa parehong kaso, ang byproduct o tira ay taba. Ang taba na ito ay nagsisimulang maipon mismo sa loob ng mga selula ng atay, ang tinatawag nating hepatocytes. Isipin mo na lang, ang mga manggagawa sa iyong pabrika, imbis na gawin ang trabaho nila, ay nagsisimulang magtumpok ng basura sa kanilang workstation. Unti-unti, wala nang matitirang espasyo para sa trabaho at ang buong palapag ng pabrika ay magiging isang tambakan. Yan mismo ang nangyayari sa non-alcoholic fatty liver disease o tinatawag ding steatosis. Ito ang una at nababalik pa, reversible na yugto ng sakit, ngunit ito ang nagiging pundasyon para sa mas malalaking problema sa kalusugan. Ang pag-ipon ng taba ay simula pa lang. Tandaan, ang katawan natin ay isang napakatalinong sistema. Kapag nakita ng katawan na punong-puno na ng taba at maga ang mga selula ng atay, itinuturing niya itong banta o problema na kailangan niyang ayusin. Kaya naman, nagpapadala ito ng depensa, ang tinatawag nating pamamaga o inflammation. Agad-agad rumeresponde ang mga immune cells para linisin ang atay. Ang prosesong ito ang tinatawag na steatohepatitis o sa simpleng salita, pamamaga ng matabang atay, inflammation of the fatty liver. At dito natin makikita na halos parehong-pareho na ito sa epekto ng labis na pag-inom ng alak. Ang matagal na pag-inom ng alak ay nagdudulot din ng tuloy-tuloy na pamamaga sa atay. Ang paulit-ulit na pamamaga na ito ay sumisira sa malulusog na selula. Susubukan ng katawan na ayusin ang mga pinsala sa pamamagitan ng pagpalit sa kanila ng scar tissue or fibrous tissue. Ito ang tinatawag na fibrosis. Unti-unting dumarami ang scar tissue na ito, pinapalitan at itinutulak palayo ang malusog na bahagi ng atay hanggang sa hindi na ito makakakilos ng tama. Ang pinakamalubhang bahagi nito ay ang liver cirrhosis, isang kalagayan na nakamamatay. At oo, posibleng magkaroon ka ng cirrhosis, hindi dahil uminom ka ng alak, kundi dahil sa taon-taong pagkonsumo ng matatamis na inumin. Pero hindi lang iyan. Ang atay na labis na kargado ng asukal at taba
ay hindi na masyadong nagiging sensitibo sa insulin. Ang insulin ay isang hormone na parang susi. Binubuksan nito ang mga cell upang makapasok ang glucose mula sa dugo na kailangan natin para magkaroon ng enerhiya. Kapag tumigil na ang atay sa pagtugon ng tama sa insulin, napipilitan ng pancreas na gumawa ng mas maraming insulin para lang maipilit ang glucose sa loob ng mga cell. Ito ang tinatawag na insulin resistance, paglaban sa insulin. Ito na ang direktang daan patungo sa type 2 diabetes. Bukod pa rito, ang mataas na level ng insulin mismo ay isang malakas na nagdudulot ng inflamasyon or pamamaga at lalong nagpapataba. Kaya nagkakaroon ng isang masamang siklo o vicious cycle. Ang mga matatamis na inumin ay nagdudulot ng pagtaba ng atay. Ang pagtaba ng atay ay nagdudulot ng insulin resistance. At ang insulin resistance naman ay nagpapalala ng pagtaba ng atay at nagtutulak sa diabetes. Sa katunayan, ang alak ay nagdudulot din ng problema sa blood sugar. Pero ang mekanismo na dulot ng fructose at insulin resistance ay itinuturing na isa sa pinakamabangis at pinakamabilis magpalala. Paano naman ang mga diet drink na walang-wala talagang calorie? Parang, ayun na, ito na ang sagot. Walang asukal, kaya walang problema. Pero huwag muna tayong magdiwang. Ipinapakita ng mga pag-aaral na itong mga artificial sweetener ay kasing tuso o kasing sama rin pala. Una sa lahat, niloloko nila ang ating utak. Kapag natitikman ng ating dila ang matamis, nagpapadala ito ng signal sa utak. Maghanda, may papasok na enerhiya. Naghahanda ang katawan, naglalabas ng ilang hormone, pero wala namang pumapasok na calorie o enerhiya. Dahil sa panlolokong ito, nagugulo ang natural na mekanismo ng ating gana sa pagkain. Ang resulta? Sa huli, mas marami pa tayong nakakain na iba pang pagkain na kadalasan ay hindi rin naman healthy. Pangalawa, parami ang ebidensya na ang mga artificial sweetener tulad ng aspartame o sucralose ay may masamang epekto sa microflora ng ating bituka. Maaari nitong patayin ang mga good bacteria at magpalago naman ng mga nakakapinsalang bakterya. Ito naman ang magdudulot ng chronic inflammation o talamak na pamamaga sa buong katawan. Kasama na riyan ang ating atay. Kaya naman, ang pagpapalit ng isang problema sa ibang problema ay hindi talaga magandang solusyon. Tandaan natin ito. Ang numero unong kalaban ay ang likidong asukal, lalo na ang fructose. Direkta itong tumatama sa atay, pinipilit itong gumawa ng taba, nagdudulot ng pamamaga at humahantong sa insulin resistance. Sa paraan ng paninira nito sa atay, halos kapareho ito ng epekto ng labis na alak. Ang pinagkaiba lang, ang matatamis na inumin ay walang masamang tingin sa lipunan at hindi ka nalalasing dito. Dahil dito, nakakakonsumo tayo ng napakalaking dami. Kadalasan ay hindi natin iniisip ang masamang epekto nito, lalo itong mapanganib sa mga bata at kabataan dahil mas mahina at mas madaling maapektuhan ang kanilang atay. Kaya, kung gusto mong simulan ang una at pinakamahalagang hakbang para sa kalusugan ng iyong atay, alisin mo lang sa iyong dieta ang lahat ng matatamis na inumin. Palitan mo ito ng simpleng tubig o tsa at kape na walang asukal. Tiyak na magpapasalamat sa iyo ng lubos ang iyong atay. Ngayon, dumako na tayo sa pangalawang punto sa ating listahan na kasing delikado rin. Dumako na tayo sa pangalawang punto sa ating listahan. At ito, hindi lang iisang produkto, kundi isang buong grupo ng mga pagkain na pinag-iisa ng iisang matinding kalaban, ang trans fats. Pinag-uusapan natin dito ang chips, crackers, margarine, spreads, halos lahat ng mga biniling baked goods sa tindahan tulad ng cakes,
cookies, at waffles, pati na rin ang mga semi-processed foods, frozen pizza, at syempre, ang hari ng mabilisan nating pagkain, ang instant noodles. Ang pinagkakaisa ng lahat ng mga produktong ito ay ang pagkakaroon ng partially hydrogenated vegetable oils sa kanilang mga sangkap. Ito ang mismong pinagmulan ng artificial trans fats na kinikilala ng World Health Organization, WHO, bilang lubhang nakalalason or absolutely toxic sa ating katawan. Kung ang asukal ay matatawag nating lason sa metabolismo, ang trans fats naman ay lason sa istruktura. Sinasira nila tayo sa pinakaantas ng ating selula. Ang pinsala na dulot nito sa ating cardiovascular system ay mas matibay ang ebidensya at mas malinaw pa kaysa sa pinsala na idudulot ng katamtamang pag-inom ng alak. Maraming bansa na ang tuluyang nagbawal o mahigpit na naglimita sa paggamit nito sa industriya ng pagkain. Ngunit sa atin, laganap pa rin ito. Ano nga ba itong tinatawag nating trans fats? At bakit ganoon na lang sila kapanganib sa ating kalusugan? Sa madaling salita, ang mga ito ay mga molekula ng taba na artipisyal na binago o masasabi nating sinira o pinadeform. Sa simula, may magandang layunin ang mga siyentista. Kumuha ng murang likidong vegetable oil tulad ng sunflower or soybean oil at gawin itong solido tulad ng mantikilya, butter o taba ng hayop. Para magawa ito, pinadaan nila ang hydrogen gas sa langis gamit ang mataas na presyon at temperatura. Ang tawag sa prosesong ito ay hydrogenation. Dahil dito, nag-iiba ang hugis ng ilang fatty acid molecules. Nag-iiba ang kanilang spatial structure at yumuyuko sila sa isang hindi natural na posisyon, ang tinatawag na transconfiguration. Ang resultang produktong ito, ang hydrogenated fat, ay napakamura gawin, hindi madaling mapanis, at may perpektong tekstura para sa mga confectioner or panadero. Bagamat perpekto ito para sa industriya ng pagkain, ito naman ay lubusang nakasisira sa ating katawan. Sa loob ng milyon-milyong taon ng ebolusyon, hindi kailanman nasagupa ng ating katawan ang ganitong klasing molekula. Kaya naman, hindi alam ng ating sistema kung ano ang gagawin sa kanila. Wala tayong enzymes na tamang tutunaw at magpoproseso sa mga ito. Ilarawan natin ito ng mas malinaw. Ang ating mga cellular membranes o ang balat ng bawat selula sa katawan ay 50% binubuo ng taba. Kailangan nilang maging flexible at nababanat upang makapasok ang mga sustansya at mailabas ang mga dumi. Ginawa ito ng kalikasan gamit ang tamang taba na mayroong partikular na nakabaluktot na hugis. Samantala, ang trans fats, dahil mayroon silang naiibang, tuwid at matigas na istruktura, ay pilit na pumapasok sa mga membrane na ito, parang isang peke at baluktot na laryo na ipinipilit sa pader ng bahay. Ang resulta, ang buong istruktura ng membrane ay nagiging matigas, marupok at hindi matatag. Hihinto sa normal na paggana ang selula. Magugulo ang pagdadala ng sustansya, ang pagproseso ng mga receptors, at ang pagpapadala ng mga signal. Ngayon, isipin ninyo na nangyayari ito sa mga selula ng inyong mga ugat, puso, utak at syempre sa atay. Ito ay sistematikong pinsala na umaatake sa halos buong sistema ng katawan. Walang duda, ang alkohol ay nakakalason, pero kadalasan itong tumatama sa atay at utak. Sa kabilang banda, ang trans fats ay nananalasa sa bawat isa sa trilyon-trilyong selula na mayroon tayo. Ang pinakamalaking pinsalang idudulot ng trans fats ay sa ating cardiovascular system o sistema ng puso at daluyan ng dugo. Bagamat masama rin para sa puso ang sobrang alkohol, mas mapanira at tuso ang epekto ng trans fats.
Nagbibigay sila ng doble o dalawang tapyas na atake sa ating cholesterol metabolism. Una, malaki ang itinaas nila sa antas ng low-density lipoproteins o ang tinatawag nating masamang kolesterol. Ito ang nagdudulot ng matitigas na plaka sa pader ng mga ugat na nagpapaliit ng daluyan ng dugo at maaaring humantong sa atake sa puso o stroke. Ikalawa, at ito ang pinakamapanganib, sabay nilang binabawasan ang high-density lipoproteins, ang mabuting kolesterol. Ito ang gumaganap bilang basurero ng ating katawan. Ang trabaho nito ay kunin ang labis na masamang kolesterol sa mga ugat at dalhin ito sa atay para iproseso. Sa madaling salita, pinupuno ng trans fats ang ating katawan lungsod ng basura. Kasabay nito ay sinisibak naman nila ang lahat ng mga tagalinis o basurero. Walang ibang produkto ang ganito kalupit ang epekto sa kolesterol kung ang fructose, gaya ng nalaman natin, ay nagdudulot ng sunog or pamamaga, kadalasan sa atay lamang. Ang trans fats naman ay literal na sinusunog ang buong katawan. Nagpapalitaw ito ng matindi, pangkalahatan at matagalang pamamaga o systemic chronic inflammation. Kinikilala ng ating immune system ang mga selyula na may sirang, lamad o membranes bilang banyaga o may pinsala at sinisimulan itong atakihin. Ang mabagal ngunit tuloy-tuloy na pamamagang ito ang ugat ng halos lahat ng modernong sakit na chronic. Hindi lang atherosclerosis at sakit sa puso, kundi pati na rin ang diabetes, autoimmune diseases, at maging ilang uri ng cancer. Ang chronic inflammation ay parang isang baga na patuloy na nagbabaga sa loob mo, dahan-dahan, ngunit tiyak na sinisira ang lahat. Ang pag-inom ng alak ay nagdudulot din ng pamamaga, ngunit kadalasan ito ay nasa atay at digestive system lamang. Pero ang trans fats, ginagawa nitong total ang pamamaga na apektado na ang bawat sistema ng organs. Kaya naman, kahit maliit na dami lang ng trans fats ay itinuturing na lubos na hindi katanggap-tanggap sa ating pang-araw-araw na pagkain. Ang atay bilang pangunahing salaan at laboratorio ng kemikal ng ating katawan. Siyempre, labis ding nahihirapan dahil sa trans fats. Sinusubukan niya itong i-metabolize o sirain, pero wala siyang angkop na kasangkapan o enzymes para gawin iyon. Para itong nagtatangkang magbaklas ng modernong smartphone gamit lang ang martilyo at pait. Dahil sa prosesong ito, nakararanas ng matinding stress ang mga selula ng atay. Nag-ipon dito ang mga nakalalasong intermediate products ng metabolism na humahantong sa pagkasira at tuluyang pagkamatay ng mga selula. Ito ay isa pang direktang daan tungo sa pagkakaroon ng non-alcoholic fatty liver disease at pamamaga o tinatawag na steatohepatitis. Kaya naman, kapag kumain ka ng isang pakete ng chips o biskuit, dinudoble mo ang atake sa iyong atay. Una, galing sa carbohydrates na maaaring maging taba. At ikalawa, galing sa mga nakalalasong taba na direkta namang sumisira sa selula nito. Ito ay isang combo hit na napakahirap, kung hindi man halos imposible, para sa atay na makabawi. Ang pinakamapandaya tungkol sa trans fats ay ang kakayahan nitong magtago sa mga pagkain na hindi natin inaasahan. Maaaring hindi ka naman pala ubos ng margarine, pero nakakakuha ka pa rin ng napakalaking dosis nito sa mga biskwit na pangmeryenda, sa wafer cakes, sa popcorn, habang nanonood sa sinehan o maging sa mga frozen na patty at dumplings. Gustong-gusto to itong gamitin ng mga gumagawa ng produkto dahil sa mura ito at nakakapagpahaba pa ng shelf life ng kanilang paninda. Paano mo ito matutukoy? Kailangan mong basahin ng maigi ang listahan ng mga sangkap, ingredients. Kapag nakita mo ang mga salitang
partially hydrogenated oil, cooking fat, substitute for milk fat, o vegetable oil na hindi tinukoy kung anong klase. May 79 na porsyentong posibilidad na trans fat na yon. Kadalasan, may ginagawang panlilin lang ang mga manufacturer. Kapag ang laman ng trans fat sa bawat serving ay mas mababa sa 0.5 gramo, may karapatan silang ilagay sa pakite ang 0 grams trans fat. Ngunit kung kakain ka ng ilang serving na 0 kuno, madali mong maaabot ang mapanganib na dosis. Kaya ang tanging maaasahan at tiyak na paraan ay iwasan ng anumang produkto na may hydrogenated fats sa kanilang listahan ng sangkap. At panghuli, narito ang pangatlo, ang pinakamapandaya at hindi madaling makita na kaaway ng ating kalusugan. Mas bihira natin itong marinig kaysa sa usapin ng asukal o trans fat. Pero hindi ito nagpapahuli sa pinsalang dulot nito. Kilalanin natin ang Advanced Glycation End Products o mas kilala bilang AGEs. Sa wikang Ingles, saktong-sakto ang tawag na AGEs dahil ang age ay nangangahulugang edad at totoo ngang pinabibilis ng mga kemikal na ito ang pagtanda ng ating katawan. Nabubuo sila sa loob ng ating katawan kapag mataas ang asukal sa dugo at maaari rin silang makapasok sa atin galing sa mga pagkain. Marami nito, lalo na sa mga pagkaing inilantad sa matinding init. Ito ang lahat ng pinirito, binake hanggang sa umitimang balat o inihaw. Ibig sabihin, ang mga pagkain na pinakamasarap at pinakamabango tulad ng steak na may crust, french fries, grilled sausage, pati na ang mga sunog-sunog na toast o matatamis na cereal sa umaga. Maaari palang mga tunay na bomba na kargado ng mga molekula ng pagtanda. Ano nga ba itong mga tinatawag na Advanced Glycation End Products o dinadaglat na AGEs? Kung ipapaliwanag natin sa simpleng paraan, ito ang resulta ng pagkakaramelo or pagiging matamis ng mga protina at fats sa loob ng ating katawan. Isipin ninyo ang kulay ginto at malutong na balat ng inihaw na manok o kaya naman ng tinapay. Iyan mismo ang matingkad na halimbawa ng tinatawag na Maillard reaction, isang kemikal na proseso sa pagitan ng mga amino acid ang bumubuo sa protina at asukal, lalo na kapag ito ay iniinit. Sa reaksyon na ito, nabubuo ang mga nabanggit na AGEs. Ganyan din ang nangyayari sa loob ng ating katawan, subalit mas matagal ang proseso. Kapag nananatiling mataas ang level ng asukal sa ating dugo, ang mga molekula ng glucose ay nagsisimulang dumikit sa mga molekula ng protina, tulad ng hemoglobin, collagen, at elastin. Ang prosesong ito ay tinatawag na glycation. Bilang resulta, nawawala ang normal na istruktura ng mga protina at hindi na nila nagagawa ng maayos ang kanilang mga tungkulin. Ang mga ito ay nagiging matigas, marupok at malagkit. Sa madaling sabi, ang ating mga tissue ay dahan-dahang binabalutan ng karamelo at dahil dito, nawawala ang kanilang elasticity or pagkalambot. Ang mga AGEs, Advanced Glycation End Products, pagpasok sa katawan mula sa kinakain natin o pagkabuo nito sa loob, ay nagiging parang mga molecular vandal. Literal nilang pinagdidikit ang mga mahahalagang protina na nagdudulot ng tinatawag nating cross-linking or pagsasanga-sanga ng mga hibla. Isipin mo na ang mga hibla ng collagen sa balat mo na siyang nagbibigay ng kinis at elasticity ay parang maliliit na spring or elastic. Dahil sa AGs, parang sinusolda or pinagsasanib ang mga spring na yan kaya nagiging matigas at hindi na ito nakakaunat. Ang resulta, nagkakaroon tayo ng kulubot at nawawala ang natural na kabanatan ng ating balat. Ito rin ang nangyayari sa mga daluyan ng dugo. Tumitigas at nagiging marupok ang mga pader nito na nagpapataas sa presyo ng dugo at nagdadala ng panganib
na mapunit ang mga ito. Ang lens o kristalino sa mata ay lumalabo na nagiging sanhi ng katarata. Bukod pa rito, nasisira rin ang mga hibla ng ugat, white nerve fibers, at ang mga selula sa ating bato, kidney. Hindi lang yan, ang ages ay nagdudulot din ng matinding oxidative stress at matagalang pamamaga, chronic inflammation. Ginagawa nila ito sa pamamagitan ng pagdikit sa mga espesyal na reseptor sa ibabaw ng ating mga selula, kaya napipilitan ng mga ito na maglabas ng mga inflammatory molecules. Parang kalawang ito na dahan-dahan ngunit siguradong sumisira at kumakain sa lahat ng sistema ng ating katawan mula sa loob. Balikan natin ulit ang paghahambing sa alak. Kapag nabuwag ang alak sa atay, nagiging sanhi ito ng pagbuo ng napakalason na kemikal, ang tinatawag na acetaldehyde. Ito mismo ang responsable sa karamihan ng mga sintomas ng hangover. Nagdudulot ng pagduduwal, sakit ng ulo, at sumisira sa mga selula sa pamamagitan ng pagpapalala ng oxidative stress at pagkasira ng DNA. Ngayon, ang mga tinatawag na advanced glycation end products o AGEs ay sa esensya, katulad ding lason. Ang pagkakaiba lang, nakukuha natin ito mula sa labas, sa pagkain, o nabubuo ito dahil sa mataas na antas ng asukal sa dugo. Nagdudulot din ang mga ito ng matinding oxidative stress at pamamaga. Sinisira ang ating mga selula sa halos parehong paraan. Sa totoo lang, kapag kumakain tayo ng sobrang luto, prito o sunog na pagkain, voluntaryo tayong nagpapasok sa ating katawan ng dosis ng mga lason na ang epekto ay maihahambing sa mga produkto ng nabuwag na alak. Ang kaibahan, pagkatapos nating uminom ng alak, gumagana ang sistema ng detoksifikasyon ng katawan. Ngunit laban sa mga AJs na pumapasok araw-araw mula sa pagkain, halos wala tayong panlaban. Naiipon ng mga ito sa ating mga tissue sa loob ng maraming taon at dahan-dahan itong sinisira o pinahihina ang ating kalusugan. Saan ba talaga pinakamarami itong mga advanced glycation end products or AGS? Nangunguna riyan ang lahat ng pinirito at inihaw, lalo na kung nagkaroon na ito ng maitim o sunog na crust. Ang mga sausage, longganisa, bacon, pritong karne, at french fries. Sila ang mga tunay na kampyon sa dami ng ages. Marami rin ito sa mga pagkaing pinagsasama ang asukal, protina, at matinding init sa pagproseso. Halimbawa, ang mga dry breakfast gaya ng cereal at muesli na dumaan sa proseso ng extrusion sa napakataas na temperatura at pressure. Mataas din ito sa mga baked goods, particular na ang cookies at crackers na may toasted or kayumangging ibabaw. Ang matitigas na keso, lalo na ang mga processed cheese, ay may malaking konsentrasyon din ng ages. Sa madaling salita, kung mas mataas ang antas ng pagproseso ng pagkain at mas mataas ang init na ginamit, mas marami ang mabubuong molekula ng pagtanda na ito. Malaking bahagi rin ang ginagampanan ng paraan ng pagluluto. Ang pagpapakulo, boiling, pagpapabaga, stewing, or pagpapasingaw, steaming, ay gumagawa ng 10 beses na mas kaunting ages kumpara sa pagpiprito, pag-iihaw, o pagbe-bake sa matinding init. Pero ang mas nakakatakot, itong tatlong kalaban natin ay laging nagkakampi. Kaya mas matindi ang pinsalang dulot nila dahil pinapalakas nila ang epekto ng isa't isa. Kunwari, tingnan natin ang isang simpleng donut na binibili natin sa kapehan. Mayroon itong labis na asukal at fructose syrup. Yan ang una nating kalaban. Yan ay prinito sa deep fryer gamit ang hydrogenated oil na pinagmumulan ng nakalalasong trans fats. Ito naman ang pangalawang kalaban. At dahil sa proseso ng pagprito sa sobrang taas na temperatura,
nagkakaroon ang mismong dough at glaze nito ng napakaraming end products of glycation o kilala bilang ages. Yan na ang ikatlong kalaban. Kaya naman, nagiging isang perfect storm ito para sa ating kalusugan. Isang pagkain pa lang, triplo ang pinsalang idudulot sa atay, sa mga ugat, at sa lahat ng selyula sa katawan. Ganoon din ang sitwasyon sa isang pack ng chips, isang hiwa ng pizza, o combo meal mula sa fast food. Laging may kombinasyon ng asukal, masasamang taba, at mga produkto ng high heat processing. Sila ang pinakabuod o esensya ng kapinsalaan na nakabalot lang sa anyong nakakagana at madaling kainin. Kaya naman, maghadal na tayo para sa isang summary. Una, ang mga matatamis na inumin na literal na binabaha ang atay natin ng fructose. Kaya napipilitan itong gumawa ng taba. Sunod, ang mga pagkain na may trans fats na sumisira sa istruktura ng ating mga cells at nagbabara sa ating mga ugat. At panghuli, ang ultra-processed foods na punong-puno ng tinatawag nating molecular garbage. Ito yung mga end products ng glycation na nagpapabilis sa pagkalawang at pagtanda ng ating katawan mula sa loob. Ang lahat ng ito, mga kaibigan, ay mura, madaling bilhin, at nakakabahala, napakapopular na merienda na ang pinsala sa katawan ay kaya pang makipagsabayan sa epekto ng mismong alak. Ang pinakamalaking aral dito ay simple lang. Hindi lahat ng walang alak or non-alcoholic ay ligtas para sa ating atay at sa ating pangkalahatang kalusugan. Kadalasan, ang pinakamatinding pinsala ay nakatago sa likod ng makulay na packaging, masarap tingnan at napakamurang presyo. Maraming salamat sa inyong pagtutok at pagtatapos ng panunood sa videong ito. Kung may natutunan kayong bago at kapaki-pakinabang, pakipindot naman ang like button at mag-subscribe sa channel para hindi nyo ma-miss ang susunod nating mga pagbubunyag. Ngayon, balikan natin ang tanong sa simula ng video. Alin sa tatlong klase ng pagkain na ito ang madalas ninyong nakakain? O baka naman, matagal na kayong nag-quit dyan. Ibahagi ang inyong karanasan sa comments section. Mag-usap-usap tayo.